Marami ang nagtatanong, sino ba si Bamban Mayor Alice Goo? Halukayin pagkatao ni Alice Goo. Salamat sa pag-raid ng Philippine Anti-Organized Crime Commission sa Baopo Compound sa Bamban, Tarlac noong Marso, kung saan nag-ooperate ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated at Sun Yuan Technology Incorporated. Mga illegal pogos na rescue sa raid ang maraming Chinese at iba pang nationalities. Nahalungkat na ang may-ari ng compound ay si Bamban Mayor Alice Goo at incorporator siya ng 2 illegal pogos. Nang imbitahan siya sa Senado o ng Senado at tanungin, nakapagsalita naman siya ng matatas na Tagalog, pero wala siyang maipresentang birth certificate dahil sa bahay lang daw siya ipinanganak at nagpa-late registration. 17 taon lang daw siya nang magparehistro. Ipinanganak daw siya noong Hulyo 12, 1986. Wala rin siyang school records dahil sa bahay lang daw siya nag-aral at hindi rin siya nakapag-kolehiyo. Hindi rin niya masabi kung ang identity ng kanyang ina at tanging ang ama lamang na si Jian Xionggu ang kanyang kasama. Ang kanyang ama raw ay may babuyan sa Bamban. Sa pagtatanong ng Senado kung paano niya napondohan ang kanyang kandidatura, tinulungan daw siya ng mga kaibigan at pati na ang nakaraang Duterte administration. Ayon sa kanya, gumastos lamang siya ng 134,000 pesos sa kanyang kandidatura. Siya ang kauna-unahang babaeng mayor ng Bamban at tumakbong independent. Sinabi naman ng mga taga-Bamban mismo na bigla lamang lumutang ang pangalan ni Goo noong 2022 elections. Wala raw nakakakilala rito. May mga nagsabi naman na matagal na nilang nakikita si Goo sa lugar. May nagsabing mabait daw ito at matulungin. Kumikilos na ang Office of the Solicitor General sa pagkatao ni Goo. Nangangalap na sila ng impormasyon kay Goo at kung totoo bang ito ay pinanganak sa Pilipinas at kung paano nakapasok sa politika at walang kahirap-hirap na nanalo. Inaalam na rin kung paano nagkaroon ng kayamanan si Goo sa loob ng 37 taon na kinabibilangan ng helicopter, mamahaling sasakyan at mga shares sa 11 kumpanya. Kumikilos na rin ang Commission on Elections at inaalam kung may irregularidad sa pagsusumite ng Certificate of Candidacy ni Goo. Ayon naman sa COMELEC, wala silang natatanggap na electoral protest laban kay Goo. Nararapat na paigtingin pa ng Senado ang pag-iimbestiga kay Goo. Halukayin pa ang pagkatao niya sa para maganap na malantad ang katotohanan. Hindi dapat tumigil sa paghahanap ng pagkakakilanlan. May problema rito, dapat ayusin ng COMELEC yung kanilang rules and regulation. Partikular sa mga gustong kumandidato sa kahit anong posisyon sa bansa. Dapat ang COMELEC ay maglabas ng executive order at mga bagong rules para dito. At hindi na ito maulit.